Nako, Sandro, ang dami na natin na pag-usapan this morning at nakakatuwa nga ito. Lagi ka ba dumadaan sa EDSA? Yes, and makikita naman natin ngayon, pagdaan mo talaga sa EDSA, Parang- napakamakulay. Very creative na lahat, naging artistic na yung itsura. Very pleasing sa mata kasi minsan nga feeling ko nagkakos pa ako ng traffic dahil tinitignan ko. Parang Pinabagalan nasa ko. exhibit, parang nasa Tingnan ko museum. isa-isa ang mga paintings na meron nga Yes, sa tama ka Camp dyan. Aguinaldo. Ito yung tinatawag na Peace Mural Painting sa EDSA. At para, syempre, pag-usapan yan at bigyan tayo ng impormasyon tungkol pa dyan. At dahil nga matatapos na, makakasama natin this morning si Bayro Haniza Sumnad Usman ng Philippines Country Director Asia America Initiative and Captain Genesis Gabrido, Deputy Group Commander, 7th Civil Relations Group. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Yes. Siguro, before nag-usap na po tayo, we had you here already. And then we talked about this before it was even painted na. Kumbaga blank pa lang itong mga walls, talagang puti lang. And then nakita naman po natin nung nangyari po ito. Kasi nakita ko po kasi parang kumbaga nakadrawing yung mga silhouettes and then may numbers, kumbaga, I think those numbers correspond to the type of paint or the color of paint that you're supposed to use. Pero as of now po, kamusta na po ba? Gano'n na po ba kadami ang natapos natin sa supposed na longest piece mural na binaplano po natin gawin? At this stage, matatapos na tayo dun sa ating pagpinta ng peace mural images dun sa along the walls of Camp Aguinaldo. And actually, we are going to have the inauguration ceremony this coming Saturday na on July 20. Okay. Bago tayo siguro pumunta sa inauguration para dun sa mga viewers natin, I'm sure a lot of our viewers are not really aware of this Peace Mural painting sa EDSA. Maaari niyo po ba kami bigyan kahit lang konting history about it? Bakit natin to isinusulong itong proyekto na to at anong objective natin para dito sa mural painting na ito? Yun. Itong lakbay, ito yung tinatawag nating lakbay para sa kapayapaan sa EDSA. And it's a collaboration between different institutions all over the country. And we actually have more than 3,000 volunteers. Wow, 3,000. Who did the painting. And ang pinakalayunin nito is to create more awareness about how every Filipino can contribute to peace and development in the country. And of course, siguro i-promote na rin yung values ng, Yes. ng Pilipino. Kasi I believe meron dyan mga painting na sabi niyo po sa akin kanina, may mga bayanihan, iba-ibang mga values na makikita natin. So, ito nga, balik tayo sa inauguration. This Saturday na po. So, ano po yung mga activities na mangyari? Sir? Sa umaga, mag-start siya ng 6 o'clock. By 6:30, magkakaroon ng fun run and biking. Tapos meron ding motorcade para ma-tour yung paintings and makita yung end product ng project. And after that, magkakaroon ng symbolic conclusion ng painting. Yung mga organizers natin and yung sponsors will paint yung last piece ng painting bago i-unveil yung marker. Then magkaroon ng program. Yes. Ito po sir, alam naman po natin na malaking proyekto po ito kasi kumbaga yung 3 sides po ng Camp Aguinaldo ang napinturahan. So, ibig sabihin po marami po kayong mga kasama po para magawa ito. Sino po yung mga iba't ibang ahensya na tulong-tulungan po para nga po magawa itong longest piece mural na ito? Actually, we have different institutions like of course, Asia American Initiative, Armed Forces of the Philippines. We also have the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. And at the same time, kasama rin natin dito yung Dolphins Love Freedom Movement and pati na rin yung MMDA and mga other private companies also that donated the paint. And of course, yung food and refreshments natin para sa ating volunteers like yung Davis Paint Philippines at yung Universal. Matatapos na po ba ito or balak pa natin mag-paint ng ibang side po dito sa EDSA? Bali, so far, as the project is concerned, yun lang munang sides ng Camp Aguinaldo. And, yan. Nakakatuwa. Okay. Nakakatuwa kasi kanina natuwa ko, sorry. Talaga natuwa ko kasi nakita ko sa screen. Meron tayong kapatid na taga PWD na nagpipaint. So talagang bukod sa nag-showcase na nga to create awareness about yung values at saka pinapakita natin yung siguro nakakatuwa, nagbabond din lahat. So parang nakakatuwa tong proyekto na to. Kasi nakakatawa ako talaga. Tinitignan ko kasi tinatry ko tignan actually yung mga naka-paint doon. Ang galing At nakakatawa. kinikwento ko talaga sa lahat ng tao na yung favorite ko doon. Nakikita ko, pinaint nila yung bananas in pajamas. Pero nakayakap si King Kong. So ibig sabihin ng peace. Peace nga talaga. Talagang, alam mo yung cute, ang ganda different na. interpretations of peace talaga. Kumbaga, siguro in modern time,
some set in some humor in it para talagang mas maging appealing, kumbaga, And then, ang project tsaka na ito. hindi lang yan, siguro may mga bata rin na dadaan sa Correct. EDSA. Parang nire-reach out natin lahat ng level dito sa bansa. Pero ito po yung theme po ninyo, buhayin ang lansangan sa kulay ng kapayapaan. Bakit po ito yung theme na napili po ninyo para sa event na ito? Yan, kasi alam naman po natin na sa dami-dami ng nangyayari in terms of yung conflict nga sa Mindanao, what we want to emphasize here nga na sino ka, kahit anong sector ka, whatever sector you belong to, katulad yan, kanina meron tayong mga PWDs, we have a role to play in terms Yes. of kung paano tayo contribute sa kapayapaan sa ating bansa. So, yung mga iba't ibang images dun sa dito sa EDSA, pinapakita nito ang iba't ibang paraan para tayo ay like for example, meron dun sa along yung sa Corinthian side, Yes. meron dun yung munting hakbang para sa kapayapaan. So, pinapakita dito yung ano ba yung mga araw-araw nating gawain na dapat nating pinapatupad upang makamit itong kapayapaan. So, itong inauguration, mangyayari po ito saan? Sa People Power Monument. Yes. So, magsa-start ng 6 o'clock na umaga. So, ito po ay open sa publiko. Maaari pong dumalo ang Pwede lahat. pong punta. Lalo na po yung mga nag-participate sa pagpipintura, over 3,000. Dapat nag-participate din kami ni Sandro sa Pero pwede pa rin kayo Mahilig kami pumunta. mag-paint. Anyway, so after nun, magkakaroon din ng series of activities. So may mga fun walk. So ano po, kailangan po ba mag-register ng mga tao kung Ano gusto po yung po nila proseso sumali? na kailangan Pwede naman dumiretso na lang doon. Punta na lang doon kasi yung run and yung biking will start at 6:30. So 6 o'clock pwede na sila register doon. At ito, good news po, meron sila for first 500 na atin, may freebies po kayong ipapamigay. Tama po ba? Yes, Tama yes, oo. Meron tayong mga ipapamigay na planners from Build the Jure Philippines, isa sa mga partners din natin. Right. Wow. Siguro huli na lang po, baka pwede po yung anyayahan ng ating mga manonood ngayong umaga na to take part at makisali po sa inyong event. Iniimbitahan ko po ang lahat na sumama sa inauguration ng EDSA Bayanihan Peace Mural and kilahok po tayo doon. Kita-kita po tayo doon. Right? Again, we would like to invite everyone, lalong-lalo yung mga nagpintura doon, at every Filipino na gustong makakontribute sa tinatawag nating pagkamit ng kapayapaan. Magkita-kita po tayo alas 6 ng umaga on July 27 dun sa may People Power Monument po. Ayan. Thank you so much by Rohaniza Sugnad Usman and Captain Genesis Gabrido. Maraming salamat po and good luck po sa event nyo this Saturday.